sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, halina't sama-sama, awitan natin siya. Awitan natin siya. Ipalabak ang iyong kamay, itaas at ikuan. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Palakpak! Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikuan. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Palakpak! Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikuan. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. So, salamat Panginoon, tunay ang napakabuti mo aming Diyos. Hallelujah. Salamat Panginoon. Tunay ikay aming pinapapurihan, napakabuti mo Panginoon. Salamat o Diyos sa oras na ito, napakabuti mo Panginoon. Hallelujah. Amen. Muli po tayong lumapit sa kanyang presensya, pagkat po ang ating Diyos ay napakabuti, siya'y kamangha-mangha. Hallelujah. Tunay nga Panginoon, ikay aming pinupuri, tinataas po namin ang iyong pangalan sa oras na ito. Panginoon, sa inyo po namin inaalay, Panginoon, ang aming pagsamba, pagkat kayo lamang ang karapat-dapat o aming Diyos. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Worship you. Yes, Lord. Hallelujah. Purihin. Purihin ka.
Sabay-sabay natin awitin, purihin. Purihin ka. Ako'y namamangha. Purihin ka. Purihin ka. Sa'yo'y namamangha.
tinig, purihin ka. Purihin ka, Jesus. Ako'y namamahal, Panginoon. Purihin ka. Sa'yo'y kay purihin, Panginoon. Purihin mula sa ating mga puso, ating awitin. Hallelujah. Ako'y namamahal. Purihin ka. Sa'yo'y tanging mga tinig lamang, purihin ka. Purihin ka. Ako'y namamahal. Purihin ka. Sa'yo'y Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan, o aming Diyos. Tuningin napakabuti mo sa aming buhay. Ika'y patuloy na tapat, ika'y patuloy na mabuti. Salamat, Panginoon. Alam po namin, nandito ka sa lugar na ito. At ika'y kumikilos, Panginoon. Ika'y nangungusap sa bawat isa sa amin. Ang tanging dalangin namin, Panginoon, ikaw nga pong maghari. Ikaw nga pong maitaas, Panginoon, sa lugar na ito. Ikaw nga pong manguna, Panginoon. Ikaw nga po, Panginoon, ang siyang maitaas. Hallelujah. Napakabuti mo, aming Diyos. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Hallelujah. Kaya'y mabuti, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Kaya karapat-dapat purihin, Panginoon, ang aming mga tinig, ng aming mga lakas, o aming Diyos. Pagkat ika'y mabuti, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Hallelujah. Salamat sa oras na ito. Tunay nga ika'y banal, ika'y totoo. Ikaw ay makapangyarihang Diyos. Walang imposible sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat. Salamat sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan. Hallelujah. Hallelujah. Kaya aming pinupuri, kaya aming pinapasalamatan, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, salamat. Amen. Tunay nga pong napakabuti ng ating Diyos. Mabuti po ba nga? Parang ang hina naman. Mabuti ba ang ating Diyos? Parang ang lungkot-lungkot po natin eh. Nagagalak po bang bawat isa dito sa oras na ito? Tignan nyo nga pong iyong katabi. At batiin po natin na isang mapagpalang umaga. Tanungin nyo nga po ba if nagagalak? Kasi parang nakasimangot po. Parang napatingin po sa inyo, parang nakasimangot po ang bawat isa eh. Amen. Ang bawat isa po ba ay nagagalak? Amen. Amen. Tunay nga itong araw na gawa ng Diyos para magpuri, magsamba sa Kanya. Amen po ba? Amen. Amen. Sabay-sabay po natin palakpang ating mga kamay. May galak, may galak, may sayaw, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap na puso ay naglalaho, may
Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nababagat. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Amen. Tayo po'y umikot. Magkamayan po tayo ng isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Amen. Tunay nga na handog ng ating Diyos ay kapayapaan, kalakasan. Amen. Amen. Tunay nga handog niya ay kapayapaan. Awit ng pasasalamat at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Para lang sa Kanya. Para lang sa Kanya. Para lang. Ay para lang sa Kanya. Ay para lang sa Kanya. Amen. Amen. Malakas na palakpak para sa ating Diyos sa buhay. Salamat, Panginoon. Amen, Lord. Lord, sa iyo lamang papuri pagsamba. Luwalhati ay tanging sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Maaari na po tayong umupo. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Thank you, O God. Pabilis ng pabilis po ang mga araw sa panahong itong papalapit ang Kapaskuhan at ang bagong taon. Tayo po ngayon ay nasa 2nd linggo na. Sabi mo sa iyong katabi, maligayang Pasko. Merry Christmas. Dako lamang po tayo sa ilang announcement. Ayan, mukha yatang may nakalimutan akong announcement kaninang first service. Ano po? Ano po yung announcement? Dahil nung first service ang nai-announce ko, tandaan niyo po ito ha, sa linggo, ang huling linggo ng Disyembre. That will be December 28. At kapag dumarating ang huling linggo ng Disyembre, yung huling linggo, ang meron po tayo ay ano? Ano po? Yun, lakas po natin. Glory in the highest! Palakpakan po natin si Lord. Amen? Ang glory in the highest, ito po yung panahon, linggo, huling linggo, na kung saan tayo magbabalik ng papurit pagluwalhati, pagsamba, pagdakila sa ating Panginoon sa isang taon na nakalipas na tayo kanyang patuloy na biniyayaan ng kanyang pag-ibig, pagsama at pagde-demonstrate ng kanyang kapangyarihan at pagkalinga. At ito rin ay deklarasyon na sa bagong taong darating, ganun din ang ating mararanasan, ang biyaya at pagsama, pag-ibig ng dakilang Diyos. At sabi nga, higit pa. Amen? Higit pa. Kaya sa Glory in the Highest coming Sunday, ang ating pong service, tandaan niyo po ano oras ang service natin sa linggong darating? Dahil hulinggo na yan. 5:00 ng hapon. Wala po tayo sa umaga. Kung meron man, mga intercessors po ito. Pero bago po mag-Glory in the Highest, meron pang mauuna dyan.
ang ating tradisyonal na nakaugaliang i-celebrate ang diwa ng Kapaskuhan. Magkakaroon po tayo ng Christmas service that will be this coming December 25. Ang December 25 ay Thursday. 8 o'clock po ito ng umaga naman hanggang alas 10 lang ng umaga. Ito po ay Christmas service. At ilang taon na natin itong ginagawa sa ating sambahan, mula nang tayo ay dumating sa lupang pangako. Ito pong ating permanent church lot. At ang aming ina-encourage, una, dalhin niyo inyong mga bata. Yan. Pero hindi lang mga bata. Hindi lang mga bata. Kailangan pumunta rin dito yung mga matatanda, yung mga magulang. At lalo na yung kung may mamamasko, pumunta rito yung magbibigay ng pamasko. Palakpakan Hans Lord, amen? Isa itong napakagandang kultura na gusto nating yakapin sa ating sambahan na tayo nagpapahalaga sa diwa ng Kapaskuhan. At ang isang napakagandang expression ng celebration ng Christmas, of course, huwag natin kalilimutan ng mga bata. Kaya mga ninong at nina, huwag niyong pagtaguan. Sabi nga, anong sabi? Sa 20 pesos lang. Woo! Sa 20 pesos lang. Kung gusto mo, i-lower mo pa ang mga bata daw 50 bata ang inaanak mo, ages 4 down. Bigyan mo na ng tig sa 10 yan. Pero ang ibig ko lang sabihin ay yung diwa. Alam niyo po, ang isa sa mga dapat din nating matutunan, ito po if you already gave your best gift, kailangan maging thankful po tayo. Amen. Especially ikaw na recipient. Pag may nagbigay sa'yo, be thankful. Be thankful. Kasi someone did the preparation, someone do the extra time, the effort just to buy you a gift. Tapos pag nasa harapan na natin, di tayo makangiti. No? Medyo ngayon ang expression ng mga Pilipino pagdating dito, very expressive. Pag ayaw-ayaw, yung di mo makakikitang nagtatatalon. Hindi naman siguro dapat magtatatalon. At isa yan sa mga hindi rin magandang nangyayari ngayon sa diwa ng Kapaskuhan, lalo na ito'y nakikita pag may mga exchange gifts sa school. May mga nag-aaway na estudyante at magulang. Kala ko pa 200. Bakit 150 lang to? So parang binubura na yung essence ng Kapaskuhan ng regalo ay dapat sa diwa ng pagpapasalamat. Be appreciative. Diba? Hindi yung, ay, mag lang. Puro magang regalo niyan. Dami ko nang magtuloy. Diba? Buti, dapat ang diwa ay, salamat may another mug na naman ako. Diba? At maikwento ko lang, dito sa school ng aming anak, ay nagulat ako. Kasi from 250 to 350 na exchange gift nila. And then sasabihin ko nung gusto, same ang exchange gift lang, monito. Ay nagulat ako nung malaman kong isang araw umuwi siya, sabi niya, Mami, exchange gift namin ay 50 pesos. Gulat ako. Sabi ko, ha? Diba, 250, nag-range sa 250 to 350, tapos sasabihin pa kung anong gusto nung mabubunot. Bakit 50 pesos? So I was shocked kasi 50. Parang anong bibilhin mo sa 50 pesos sa isang school na kung alam mo, they can afford, yung mga nakaraan nga, na-afford nga nila yung mga ganun. Then all of a sudden, biglang, oops! Pero sabi ko, baka may ibinaba ang DepEd, so we must obey. Pero ang kagandahan doon ay it's not the gifts but the giver na take time ng effort to buy you something. Hinanap yan, ginasusan. Di ka naman maakatisod na 5 piso sa kalsada. Piso nga ang hirap, di ba? So dito, ang tinuturo dito, maging mapagpasalamat. Huwag maging cost ng pag-aaway dahil sa kulang yung ibinigay mong regalo. Di ba? Kaya ako nag-take time to do my effort kasi nagpalabunutan pa rin sila, may pangalan pa rin. Mas mahirap yung sasalagan 50, may pangalan pa rin. So, ang part ko doon ay mag-take effort na minsan saka pipili mo ng iririgalo. Very, very challenging yung 50 pesos.
Ayan, nasisimangutang ka na ng tindera na hindi alam ng pigbibigyan mo na ikaw na bumili, ay sinasimangutan ka na ng tindera dahil ang tagal mo sa item na yon. Tapos ikaw lang naman ang bumibili. Kasi tayong mga nanay, ganyan gusto natin, yung quality maganda. Lalo na't kung yung presyo ganito, yun ang ibinaba, you have to abide. Hindi ko alam ang reason, but there is a reason in everything. So I did my part. At natuwa yung aming anak, nung sabi ko, ito ibibigay mo sa nabunot mo. Tapos siya naman, nagulat ako. Kasi yung nakuha niya ay mas applicable yun sa katulad nating nagkakaedad. Yung tipong pinapahid-pahid. Siguro alam niyo na yan. Pero natuwa siya. Natuwa siya. Sabi niya, Mami, eto natanggap ko. Kailangan ko yan. Sabi niya ganon. So, tandaan po natin ang diwa ng Kapaskuhan po. Kaya ito po yung reminder lamang po, paalaala lang. Kapag tayo nakatanggap ng regalo, ay maging mapagpasalamat po tayo. Tandaan niyo po yan. Huwag pong maging dahilan na dahil sa, wala naman sa presyo itong natanggap ko. Kasi parang di na yung original na konteksto ng pagdiriwang ng Kapaskuhan ang nangyayari ngayon sa atin. Ano po, medyo hindi nakapayapaan, medyo hindi na pag-ibig, sobrang praktikal ng buhay ay nawawala na yung diwa ng pagpapasalamat. So, kaya sa December 25, wag po kayong mawawala. Sabi nga if you don't have gifts to give, a gift of prayer is more than enough. Pag-pray niyo yung bata. Pag-pray niyo, pag-pray niyo, pag-pray niyo. Kahit na nga lollipop lang yan, lalo kung bata. Diba? Diba? At tayo namang mga magulang, pag naman dadalhin natin ating mga anak sa mga ninong-ninang nila, wag yung, tiyak yan, ang laki na makukuha mo sa ninong mo. Wag po. Dapat ang gawin natin, ano man matanggap mo, apo, ano man matanggap mo, anak, magpasalamat ka, ha? Tandaan mo, yan ang ibinigay sa'yo, sabihin nun ay, nag-take effort si ninong, si ninang, pasalamatan mo. Ha? So tayo pang mga magulang, nasa atin din po kasi minsan ang reason why ang ating mga anak lumalaki hindi sila mapagpasalamat. Tandaan niyo po yan, ha? Yan po, diwa ng Kapaskuhan, pag-ibig, diwa ng pagpapasalamat. Diwa na it's not the gifts but the giver. Diba? Yung giver mismo, we appreciate the person. Especially, hindi po ako nagbibiro. Kapag ang mga anak nyo, yung mga ninok-ninang nila, pinag-pray sila, tandaan nyo, lumalapit po sila sa dakilang Diyos just to bless itong mga inaanak nila. And it cannot be it cannot be compared to the any kind of gifts kahit na mahal po yan. Kapag someone do the praying na po, dahil ang tinatawag niya ang Diyos. Kaya nga yung katagang God bless you, ang ibig sabihin nun, minsan hindi natin naintindihan, even yung kapag may message, God bless you. Ibig sabihin po nun, I'm calling upon the Almighty God to pour out His blessing upon you. Grabe po yun. Itong naintindihan niyo lamang po. Amen? So, December 25, 8 o'clock po ng umaga. Hanggang alas 10 lamang po yan. Amen? So, let us now prepare for our tithes and offering. At ongoing pa rin po ang ating church construction. Mapapansin niyo po, may ginagawa po dyan. Amen? Hanggang 24 po, may trabaho pa po sila dito. And of course, our seed to Israel. Amen. Let us pray. Aming Ama, dalangin po namin as we give our tithes and offering, our seed to Israel and to our building fund offering, maging mabangong halimuyak ito sa iyo. Tunay nga ikaw po siyang may taas, ikaw po siyang maluwalhati, ikaw po siyang maparangalan. We can never outgive you, O God. Di ka namin malalagpasan sa pagkakaloob. Kung kaya't matagpuan mo kami na mabuting katiwala ng lahat ng pagpapala na iyong ipinagkakaloob sa amin. At tunay ngang sa lahat ng tatawag sa iyo, sabi nga ng iyong salita, kagalakan mo na kami pagpalain. Salamat po aming Diyos, ikaw po siyang may taas sa pangalan ni Jesus. Amen!
Christmas. So, 1 week to go and tayo po ay magse-celebrate ng ating year-end Thanksgiving. So, maraming nag-anticipate ng araw na yan. Thank you, Ate Di. At isa po na tradisyon na ginagawa natin ito to thank the Lord. Thank the Lord for all the things na pinagkaloob niya sa atin sa buong taon. Can you imagine na 365 days na nakaraos tayo sa buong taon. So, ano bang klaseng pasasalamat ang pwede nating ibalik kay Lord at the end of the year? So, nasa sa atin po yan kung gaano tayo ka-thankful. Pero ang pagpapasalamat po talaga ay napakabuting bagay. Yan si Kuya Samuel, excited na siya sa December 25. Amen. So, thank you, Lord. Meron kaming sinelebrate mag-asawa last December 17. Yung aming ika-31th wedding anniversary. So, nagbilangan pa kami. Ano na ba? Ilang taon na nga ba tayo nagsasama? 30, 31. So, gano'n na pala katagal, ano? Parang kailan lang. So, bilis talaga ng panahon. And then, yung bagong profile namin ngayon sa Facebook ay yung background namin ay yung lumang bahay sa Marinduque. No? Sino nakapansin nun? Accidentally, wala ako makita kasing picture na mas updated. So, yun ang aming profile. Amen. So, pag dumarating ang Pasko, kasunod na rin nito bagong taon. At pag dumarating ang bagong taon, of course, alam natin, nagpapalit tayo ng kalendaryo. At pag nagpapalit tayo ng kalendaryo, ano po ang mensahe niyan? Nagdadagdag ng taon. Okay? Bagong taon, pero tayo ay may dagdag na naman na pagtanda. So ano ang pangako ng Diyos sa buhay na ito na nadadagdagan ng taon o tumatanda? Masaya ba kayo na kayo ay nagkakaedad? Sino po dito ang mga 50 years old pataas? Taas ang kamay. 50 years old pataas. 50 years old pababa, taas ang kamay. Talagang ayaw niya. Masasakit na siguro yung kili-kili niya. Hindi na kayo makapagtaas ng kamay. So, ang aking topic sa umagang ito ay may pamagat na fruitfulness in faithfulness even at old age or even in old age. Ang pagiging tapat at pagiging mabunga kahit na sa kanyang pagtanda. Napakarami pong challenges ng buhay ng tao. Mula sa pagkabata, siyempre na-challenge siya mga magulang, yan, katulad si ate. Okay lang yan, no problem about that. Ang challenge sa mga magulang, siyempre pag may anak ka na, paano ka magpapalaki ng anak mo? And then pagka malaki na yung anak mo, siyempre ikaw naman may edad ka na. Ano ba ang mga challenges sa buhay na tumatanda? Isa na dito yung health issue. Ano pa ba? Health issues, what? Emotional issues. Pag medyo nagkakaedad na ang tao, parang naghahanap na tayo ng somebody to care for us. At kapag nababawasan na yung mga tao na parang nararamdaman natin yung pagmamalasakit sa atin, parang challenging yun, no, sa mga nagkakaedad. So, plus pa yung mga everyday na mga challenges. Ano yon?
malaki na yung family mo. So, yung may mga anak ka, may mga kanya-kanyang problema. So, yun mga challenges sa mga taong nagkakaedad. So, pagka nakikita natin yon sa buhay ng ibang mga tao, parang naisip natin, paano ba kaya ako haharap sa buhay pagka ikay tumatanda? Ano ba ang kagandahan sa mga nagkakaedad? Ano ba ang hope ng mga nagkakaedad? Hello? Alam nyo ba na tayong mga Kristiyano lamang ang merong hino-hope kahit sa buhay na pag-edad? Ang mga unbeliever, they want to remain young. Gusto nila manatiling bata. Bakit? Wala kasi silang makitang something good about being old. Kasi ang pagiging young is, sign ng pagiging strong, vibrant, always active. Pero pagka sinabing may edad na, parang wala na, laos na, incapable na. So, pero tayong mga Kristiyano ay mayroong promises si Lord sa atin, kahit sa ating pagtanda. Amen po? So, to continue, tayo po sandaling manalangin. Shall we pray? Lord, maraming pong salamat, Panginoon, sa umagang ito as we study your word. Tulungan mo po kami, Panginoon, na makita namin ang iyong pangako, ang napakagandang pag-asa na mayroon ahead of us. At ito po isang napakalaking kaibahan na mayroon sa mga taong nananalig sa iyo at tapat na naglilingkod sa iyo. At ito po ay something na talagang mapapapurihan ka namin. Tulungan mo po kami na maintindihan namin, Lord, ang iyong kabutihan sa buhay na ito. Even kahit na po sa amin o sa marami sa amin dito na nagkakaedad, mayroon kang pangako sa kanila. At meron kang nais ding ipangusap sa amin sa mga bata. Tulungan mo po kami, Lord God, na maintindihan namin ang buhay na ito ay meron kang nais ituro, may mahahalagang lesson, may mga nais na gusto mo sa amin, Lord, na maitanim sa puso namin habang kami, Panginoon, ay bata, ay dapat po namin tong matutunan yung mga lessons na ito nang sa ganun sa aming pagtanda. Lord God, ay talagang ma-receive namin yung mga pangako mo. Salamat po, Panginoon. Pinupuri namin kayo at pinasasalamatan. In Jesus' mighty name, and everybody will say, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay. Ano yung isa sa pangako ng Panginoon sa mga... Kaya tanong ko kayo kanina, sino yung mga 50 years old pataas Ayaw nyo magtaas ng kamay. 50 years old pababa, ayaw nyo rin magtaas. So, hindi nyo alam kung nasaan kayo. Well, ano bang ibig sabihin ng may edad na? Sa Bible, pagka 50 years old, bata pa yan. 60 years old, bata pa rin yan. No? Pero sa panahon natin ngayon, pag sinabing 50, 60, consider na natin may edad. So ano yung mga ilan sa pangako ng Panginoon sa mga may edad? Sa Psalms 92 verse 14 to 15, anong sabi po rito? Pakibasa nga po natin. Anong sabi diyan? They shall still bear fruit in old age. They shall be fresh and flourishing. So kahit pala sa pag-edad ng mga taong mga nananalig sa Panginoon, hello, ay mananatili pa rin tayong nagbubunga. So walang nalalaos na Kristiyano. Walang nag-e-expire at walang nagre-retire. Ulitin ko, walang nalalaos, walang nag-e-expired, walang nagre-retired.
Sa Israel, mayroong mga puno, isa sa pinakakilalang puno sa Israel ay yung tinatawag na olive tree. At marami na mga century-old olive trees doon. At nag-exist pa rin sila. May pinaniniwalaan doon na may mga puno doon, particularly doon sa napunta namin sa Jerusalem. There was an olive trees o olive grove o olive garden to the place where Jesus once prayed before he was crucified. At may pinaniniwalaan doon na may mga 1,000 years old na mga olive trees na naandoon. At ang mga olive trees ay nananatili pa rin nagbubunga yan kahit matanda na. Hindi katulad ng mga, ewan ko lang, no? Yung mangga nananatili pa rin naman namumunga yan kahit matanda na. Okay? At so pinagka-alintulad ng Diyos ang bawat mananampalataya sa puno ng olive na kahit na matanda na ay namumunga pa rin. At they shall be fresh and flourishing. Naniniwala ba kayo doon? Hello? Pero ano bang naobserbahan nyo sa mga tumatanda in general? Umaasim, tumatamis. Tumatabang, pumapakla, pumapait. Ano ba lasa? Sumasaya, dumadamot, nagiging mapalabugnutin ba? Nagiging mapagpasensya ba? Nagiging full of love ba? Or napupuno ng sama ng loob? Yun po yung mga tendencies ng isang tao kapag tumatanda because of siguro sa physical na nararanasan niya. Pero ito i-claim natin ang pangako ng Diyos over the physical. Kasi meron tayong physical na nararanasan. Sinabi ni Pablo yan na umiidad talaga at nababawasan ang stamina. At that is the physical. That is the outward. Outward yun. Physical kasi ay outward. Amen po? So meron pa tayong inner man. Yung inner man natin, yung spirit natin. So, ang tao ay hindi lang physical. Kasi baka may ang tingin lang natin sa sarili natin, we are just a physical being. No, we are spiritual being. Dapat mas nabibigyan natin ng halaga ay kung ano yung nagaganap sa pangloob natin, higit pa sa panglabas. Kasi pag sa panglabas, pag dati tumingin ka sa salamin, cute na cute ka sa sarili mo, di ba? Hangang-hanga ka sa sarili mo. Masyado mong sinasabi sa sarili mo, ang ganda mo, ang gwapo mo pag tumitingin ka sa salamin. Pero pag umiidad yung iba, nilalagpasan na nila yung salamin. Ayaw na nilang harapin ang katotohanan. Sabi niya, ayaw ko nang makita yung sarili ko. Alam mo yun? Ano ba yung gusto mong sabihin? Nagkakamali ba ang Diyos? Na inaalaw niya itong pagkadagdag ng edad sa atin? Pangako ng Panginoon sa Isaiah chapter 46 verse 4. Basahin po natin, even to your old age I am He. So ang Diyos hindi na tumatanda. Buti na lang may Diyos tayong hindi sumasabay sa ating pagtanda. Siya pa rin ang Diyos. Kung siya'y Diyos, na katulad ng tao, nagbago na siya. Kasi kasama ng pagtanda ay maraming pagbabago. Katulad ng memory tawag dito, crisis, na hindi na tayo ganon kabilis makaalala. It's a really serious issue. Pero ang Diyos, I'm still He. I am He. Even in your old age, I am He. He is the Lord, who is the Lord when you were young, and He is still the Lord when you are old. Amen? Even to gray hair, I will carry you. I have made and I will bear. Even I will carry you and will deliver you. So may promise ang Panginoon sa mga nagkakaedad. Amen? Hello? Huwag tayong ma-depress, huwag tayong matakot. May sagot diyan. Talagang nakakapangamba or
worry ang pagkadagdag ng edad. Totoo po 'yan. Oh, totoo po 'yan. In the natural. Okay? Kaya nga pagka ikaw ay nakatuon sa mga bagay na physical, ay madadala ka ng physical changes. Pero pag namumuhay ka sa spiritual, physical changes doesn't matter much. What matters is what is happening inside of you. Kasi sabi nga ni Pablo, bagamat ang kanilang katawang panlupa ay nanghihina, ang kanilang panloob ay nagpapanibagong lakas. Sabi ng Isaiah chapter 40 verse 31, even the youth ay napapagod at nanglulupaypay. Mga kabataan na yun, ha? Ibig sabihin ng mga kabataan talagang malalakas yan. Pero, ang mga nagtitiwala kay Yahweh ay magpapanibagong lakas. So, yun ang advantage ng mga nagtitiwala sa Panginoon. Magpapanibagong lakas. Ang agila po ay may 2 lifespan. Yung first lifespan nila ay kapag sila'y matanda na, mahaba ng tuka nila, hindi na sila ganong makakuha ng kanilang mga dagit. Mahaba masyado yung kuko nila at parang hindi na accurate para makakuha ng mga target. Ang mga pakpak nila ay medyo kailangan na rin mapalitan. So may mga times na sila ay nagpupunta sa mga yungib, nagha-hibernate at nagstay sila doon for a few while, and then binubunot nila yung kanilang mga old feather at yung kanilang mga claw ay binubunot nila, and then pinupukpok nila yung mga tuka nila sa bato hanggang sa ito'y matanggal at magbagwis sila ng panibagong bagwis at tubuan sila ng panibagong kuko at tubuan sila ng panibagong tuka. Iyon yung second life nila. Amen po? At makikita mo, parang wala silang pinagkaiba when they were young. Okay? So, ito yung pangako ng Panginoon sa mga Kristiyano. Amen? Na nagkakaedad. Now, nakaka-connect ba mga kabataan sa atin? Parang hindi kayong pinag-uusapan dito, no? Parang alam niyo ba mga kabataan, there is something that I will say to you na it is very hard for you to believe. Para sa mga kabataan 20 years old below, hindi kayo maniniwala. Katulad ng kami ngayon ay naniniwala. Hindi kayo maniniwala na ang tao ay tumatanda. Nagkakaedad. Okay? Hindi kayo maniniwala dahil for so long, nung pinanganak kayo sa mundo, ganyan ang edad nyo. Nagkaisip kayo, you are young. When nagkaisip kayo, young kayo, and until now, you are young. And as if, sa bawat araw, mula nung nagkaisip kayo at hanggang sa kasalukuyan, na kayo ay mga bata, parang nakondisyon ng kaisipan nyo that you will remain young and still young and will continue to be young. And young forever. No, it's not. Okay? So, kapag ka hindi tumimo sa isip mo, ang sabi ng Ecclesiastes, remember thy creator, sabi sa Ecclesiastes chapter 12 verse 1, remember thy creator in the days of your youth. Diba? Before the time comes when you no longer has the capacity to do what you have been doing before, katulad ng napapakinggan mo pa yung mga huni ng ibon, quarter of kilometers away, dun sa kanto, naririnig mo yung mga usapan ng mga tao. Now, kahit may nag-uusap sa tabi mo minsan, wag naman sana, hindi mo na alam ang pinag-uusapan because hindi na ganun ka sharp ang iyong pandinig. So, before the days come na may mga desire ka dati sa mga bagay na ito, and then yung mga desire mo ngayon ay hindi na katulad ng desire mo dati. Dati mahilig kang maggala, mahilig kang alam mo na, mga things of the world. Pero ngayon parang you have no time for that.
dahil lumagpas na sa iyo yung panahong yun. Before difficult days come and the years draw near when you say, I have no pleasure in them. So, hindi kayo maniniwala dyan. Hindi ko kayo masisisi dahil you were so oriented na sa bawat araw, you are young, you are young, you are young, you are young. And so, you thought that you will be forever young. No, it's not. That is what I thought before kasi nung pinanganak ako, I was young. And every morning that I wake up, I'm still young. And for so many years, I always wake up, always young. And now, I'm no longer young. Di ba? Ngayon ako naniwala. Kayo, later maniniwala din kayo. Pero ang Bible, binigyan na kayo ng pasabi. Remember thy Creator in the days of your youth. So though you don't believe or though you don't care about the coming days when you will become old, but this is what the Lord say to you. Remember thy Creator in the days of your youth. Hindi naman kayo pinipilit ng Lord na maniwalang tatanda kayo balang araw. Pero what the Lord is telling you right now is that remember thy Creator in the days of your youth. Ibig sabihin, mahalaga na sa pagtanda mo, kilala mo ang Panginoon. Mahirap pag matanda ka na, dumulan siya makilala. Malaking regret yon. At mahirap mag-regret. Tandaan natin yan. Maraming mga taong nag-regret. Bakit? Nung tumanda ako, doon ko lang na-realize ang mga truth na may Diyos pala, na mahal pala ako ng Diyos, na may magandang plano ang Diyos, na mayroon palang kakayanan ng Diyos na binibigay sa akin na hindi ko ginamit, na may time pala na importante na dapat ginamit ko para sa Kanya. Dapat i-share ko sa mga tao ang mga precious things na meron ako. Marami tayong i-regret pagdating ng panahon kung hindi mo kilala si Lord sa iyong pagkabata. So mapalad kayo na naririto ng mga bata pa, mapalad kayo. Ito lang ang problem. May mga bata na naglingkod kay Lord, masigla sila, mainit sila sa Panginoon. Of course, masaya kasi mag-serve kay God eh. Lalo na yung mga Sunday school natin, masaya. Nagko-color sila, nagtatawanan. Very free. Tapos pagka mga, mga kids na sila, ayan, kumakanta na sila, o kaya nagiging member na sila ng worship team. Ayan. Pero, pag nagkaroon na sila ng career, okay? Nag-start na silang magkaroon ng mga challenges sa buhay, financially, okay, family challenges, ayan na, bumibitaw na unti-unti yung kanilang, dati nilang passion, na focus lang sila dati kay Lord, hindi sila masyadong nag-iintindi about material things, about career, about their personal plan in their life, about their mga objectives in their life, mga target nila, etc. etc. Nakapokus lang sila sa bawat araw na binibigyan sila ni Lord ng lakas at maglingkod sila sa Panginoon. They doesn't care kung ano lang ang konting meron sila, kung anong meron dyan, pinagpapasalamat nila. Pero ngayon, they want to achieve more and more and more of this and more of that. Until na bibitawan na nila yung kanilang focus sa Panginoon. Yan. Nangyayari yan. At may mga hindi nakakatapos. What I mean, merong hindi nakakatapos. May mga hindi nakakatapos na maigi. Sabi nga, did not finish well. Or did not finish strong. May mga sumadsad sa kanilang pagtanda. Okay? Although marami talagang pagdadaanan ng Kristiyano, marami tayong ups and down. Marami tayong magiging experiences sa mga kabataan. Makakaranas kayo na minsang lalamig kayo, minsang mainit kayo, minsang malamig kayo. Pero sana pag dumaan kayo sa ganon, ma-figure out nyo ano ba talaga ang kalooban ng Diyos. Kasi yung karanasan ay hindi katotohanan. Ang karanasan ay nagtuturo sa atin at itinuturo tayo sa katotohanan na dapat magpakatatag ka sa Panginoon. Huwag ka masanay na ganitong buhay, na up and down, up and down. Minsan nasa Panginoon, minsan wala. Minsan mainit sa Lord, minsan hindi. Yan ang karanasan ng mga kabataan. At yun nga, nawa,
makarating kayo sa inyong pagtanda na naglilingkod pa rin kayo sa Panginoon. Amen? Ano pa mga promises ni Lord? Yeah. Meron lang ako naalala sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11. Sabi dito, He made everything beautiful in its time. Amen? Anong ibig sabihin nito? May panahon ng maturity. At ang panahon ng maturity, hindi it's about physical maturity. It's about spiritual maturity. Hindi porke may edad ng tao ay mature na rin siya spiritually. Hello? Amen? Pero ang pag-edad natin ay dapat ay nag-i-equate din yan dapat sa spiritual maturity natin. Kung tayo ay naging Kristiyano 30 years ago, dapat 30 years later, 30 years na rin ang equivalent ng maturity natin. Hindi yung para kang na-born again, alam mo yun, na-born again ngayon, mainit eh. Di ba? Kasi in love kay Lord eh. Ang problem, pag hindi mo naingatan yung pagiging in love mo kay Lord, lumalamig, nagiging lukewarm, and eventually nagpipris. May mga Kristiyano na after 20, 30 years, doon pa lang, doon nagsisimula, o doon nagkakaroon ng problema, biglang lumalamig, biglang nagpipris, biglang humihinto, biglang nagbabackslide. So, sana hindi ganon. Merong ina-accomplish si Lord sa buhay natin sa pagtakbo ng panahon. And that is to make everything beautiful. Okay? Inside. Binabago tayo ng Panginoon habang tayo tumatanda. Kaya magtiyaga-tiyaga. Amen? Now, merong story sa Bible about the two old person. Their name was Simeon and Anna. Okay? Sa Luke chapter 2 verse 25 to 38. Nung si Jesus ay dinala ng kanyang mga magulang sa templo, itong si Simeon, sabi sa Bible, there was a man in Jerusalem whose name was Simeon, and this man was just and devoted. Siya ay napakadeboto at naghihintay siya sa pagdating ng Mesiyas ng Israel o tagapagligtas ng Israel. The Holy Spirit was upon him. Nasa kanyang banal na Espiritu. And it had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not see death before he had seen the Christ. Sabi ng banal na Espiritu sa kanya, hindi ka mamamatay hanggat di mo nakikita ang tagapagligtas. So, ibig sabihin itong taong ito ay nagkaedad. Hindi siya namamatay. Kasi sabi ng Panginoon, hindi ka mamamatay. So, edad lang siya ng edad. Hanggang dumating ang Panginoong Jesus na dala-dala ni Mary at ni Joseph sa kanilang braso nung si Jesus ay idinedicate sa templo. Si Simeon ay sabi doon sa verse 27, so he came by the Spirit into the temple, and when the parent brought the child Jesus to do for him according to the custom of the law, he took him up in his arms. So kinalong ni Simeon ang Panginoon at kanyang pinuri ang Diyos at sabi niya, now Lord, now you are letting your servant depart in peace. Paintulutan mo ng lumisan ng iyong lingkod sa kapayapaan according to your word. For my eyes have seen your salvation, which you have prepared before the face of the people, the light to bring revelation to the Gentiles and the glory of your people, Israel. So, naintay ni Simeon ang pagdating ng kanyang tagapagligtas. Nakita niya ang baby na sanggol na magiging hari o hari ng Israel na magiging tagapagligtas ng buong mundo. Sa kanyang katandaan, doon niya nakita. Okay? So kung siya ay nanawa sa paghihintay, hindi niya nakita.
kung siya'y huminto sa kanyang pagiging devoted, at kung siya'y huminto sa patnubay ng banal na espiritu, definitely babalikan niya ang mundo. At ang kanyang pananampalataya iiwanan niya at mamimiss niya yung opportunity na makita niya ang Savior. So sa ating buhay, mayroong inihanda si Lord sa atin kahit sa ating pag-edad. May mga surprises si Lord sa buhay natin. Yun ang isang consolation natin sa buhay na pagtanda. The best is yet to come. Kayo ba sa pagtanda nyo ba? Ano ba inaasahan nyo? Ha? Gaganda pa kayo? Bukod doon. Yung iba ayaw talagang tanggapin. Nagbabago talaga tayo. Okay. Pero itong si Simeon, ang kanyang ine-expect sa kanyang pagtanda ay makikita niya ang Savior. And it happened because he has a deep relationship with God, with the Holy Spirit. And under the guidance of the Holy Spirit, siya'y nagpunta sa templo at nakita niya si Mary at si Joseph, dala-dala si Jesus, at kinalong niya si Jesus sa kanyang mga braso at kanyang pinuri, pinasalamatan ang Diyos. Okay? And then, si Joseph, alam din niya kung ano ang layunin ng sanggol na si Jesus, because of the revelation of the Holy Spirit in his life. Sabi ni Joseph, verse 33, and Joseph and his mother marvel at the things which were spoken of him. Nagulat si Joseph at si Mary sa sinabi ni Simeon about Jesus. Sabi kasi ni Joseph, sabi ni Simeon kay Joseph at kay Mary, behold, this child is destined for the fall and rising of many in Israel. Alam ni Simeon kung ano ang magiging buhay ng Panginoong Jesus. So Simeon was so intelligent, spiritually intelligent. Simeon was so informed about the life that Jesus was about to live. Alam ni Simeon kung anong purpose ng batang ito at inaralan ni Simeon si Joseph at si Mary because remembered si Mary ay nagdalang tao while she was a virgin. At noon, ang mga tao noon ay nag-aasawa at the age 16. So probably Mary was just 16 years old. And probably si Joseph ay probably at his 20s. So they were still young parent, si Joseph at si Mary. At though they knew that the baby they have was a divinely conceived by the Holy Spirit. Pero pwede nilang makalimutan yung kung sino si Jesus eh. Pwede silang ma-occupied ng anak namin ito. Dapat alagaan namin to. Dapat i-take care namin to. Dapat walang makasakit dito. Dapat manatili to sa aming mga braso at hindi siya dapat mawala sa amin. Yon ay pwedeng maging kaisipan ni Mary at ni Joseph because of being young. Hindi nila alam ang purpose ni Jesus. Pero etong si Simeon, because of his old age, serving the Lord, he's being so devoted to the Lord in serving God and waiting for the coming of the Messiah. The Holy Spirit revealed to him everything about the life of this child. The life and the role that this child is to accomplish, not only for Israel, but for the salvation of the whole world. So alam nyo, ang pagiging maedad, hindi dapat tayo nananatiling ganyan lang ang pagkaintindi natin sa mga buhay at sa mga bagay ng Diyos. Hello? Dapat ini-stretch natin yung pagkaintindi natin sa plano ng Diyos sa buhay ng ating mga anak. Amen?
Hello! Ang mga bata ay walang plano sa kanilang sarili. Ang mga anak natin ay walang plano sa kanilang sarili. Ang mga apo natin, ang mga apo nyo, wala silang plano sa kanilang buhay. Minsan nga yan, magkakaanak, mag-aasawa, wala silang idea ano bang buhay ang pinasok nila. Magkakaanak sila, wala rin silang idea anong purpose ng pagkakaroon nila ng anak. Pero ikaw, baka wala ka ring alam. And so, hindi mo dinideclare sa iyong anak, sa iyong pamilya, anong purpose ng Diyos. Kaya kailangan natin ng mga matatanda para magbigay sa atin ng spiritual guidance. Hello? Meron pa bang tao dyan? Etong si Simeon, na-reach niya yung edad na kung saan sa kahihintay niya ng kahihintay ng Savior, si Holy Spirit naging napaka-very intimate na nakapangungusap sa kanya. Everything na mangyayari sa future ay naiintindihan ni Simeon. Kaya nga, alam niyang darating ang tagapagligtas at hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita to. And it happened. Dumating nga ang Savior, buhay pa siya. Nakita niya si Mary, si Joseph, dala-dala si Jesus, at sinabihan niya si Joseph at si Mary, alam niyo ba kung ano mangyayari sa batang ito? Siya ay nakadestin sa rise and fall of many in Israel. Maraming mga tao malalantad ang kanilang mga buhay, ma-expose ang hypocrisy, ang sin, ang self-righteousness sa puso ng mga tao. And that is what happened when Jesus was crucified on the cross. Yung pagiging sinful ng sangkatauhan ay nalantad. Amen? There was walang time sa history ng mundo na na-expose ang pagiging makasalanan natin. Maliban dun sa panahon nung napako si Jesus Christ, dun nakita ng sangkatauhan how sinful man is, because no matter how they proved na itong si Jesus ay walang kasalanan, pero kinrucify pa rin nila. Tama? So na-expose yung mga religious people, religious sila ha, they taught the law of Moses, and yet they judged Jesus to death. Though Pontius Pilate declared to them, wala akong makitang anumang kasalanan na karapat-dapat pagdusahan nito ng kamatayan. Pero sabi pa rin ng mga tao, crucify him, crucify him. So na-expose ang kasalanan sa puso ng mga tao. And that is what Simeon already knew ahead of time. So, dineclare na ni Simeon ang purpose ni Jesus sa earth. Alam nyo, kaya nga sa pag-edad natin sa buhay, dapat lumalalim din tayo sa pagkakaintindi natin kung sino ang Panginoon at anong gusto niyang gawin sa buhay natin. Huwag po tayong makontento sa nabubuhay lang tayo at nagpapakasaya lang tayo. Alam nyo, ang totoong kasayahan ng tao ay wala sa mga bagay ng mundo eh. Alam nyo, ang dami nating party na inatinan. Kami, November pa lang, ang dami ko nang inatinan na Christmas party. Pero what is this party all about? Di ba to celebrate Jesus, to celebrate the birth of Christ. Pero maraming Christmas party, wala yung celebrant eh. Di ba? Magpunta ka sa mga Christmas party, never nilang nabanggit na, alam nyo ba tayo nandito? It's about God gave His Son, Jesus Christ, so that whoever believes in Him shall never perish, but have an everlasting. Hindi na nababanggit ang John 3:16 sa kanilang mga Christmas party. And yet, alam nila, party yon ng Savior, ng birth ni Christ. Pero wala yung may birthday. Di ba? Nagbibigayan ng regalo, pero they never understand na ang greatest gift ay ino-offer ng Diyos, ang great gift of salvation, and yet nobody understand that gift. All they want is that mga gift na mga appliances, gadget, things. They doesn't, di ba, understand the gift of salvation. So marami pa rin tao na hindi naiintindihan si Jesus Christ. Marami sa mga anak natin magpupunta sa 25 ng December, pupunta sila dito, magmamano sila sa atin. Bibigyan natin sila ng tig 20 pesos, tig 50 ng candy, uwi sa mga bahay at gagastos sila yung mga pera nila. And that is all Christmas all about for them. But no, hindi yun ang layunin ng ating
kultura na nagsisimba tayo o pagsisimbahin natin ng mga bata tuwing December 25, just for the reason lang na mabigyan natin sila ng mga candy at saka pera at regalo. No, gusto natin maipanunawa sa kanila na ipinanganak ang dakilang tagapagligtas para bigyan ng kahulugan ang buhay ng sangkatauhan. Amen? Kaya gusto ko po na dalhin yung mga anak dahil ang mga batang ito, wala silang pagkaintindi sa tunay na kahulugan ng Pasko. Ang mundong ito ay napakadaya at hindi ang mundong ito nagsasabi ng katotohanan. Rather, ang mga bagay sa mundong ito ay nang dideceive sa puso ng bawat tao, bata pa lang, na maging ganid, na maging selfish, na maging materialistic, na maging superficial lang ang mga bagay, panlabas lang, walang pangloob. Walang tungkol sa Diyos, puro tungkol sa sarili. Anong natanggap mo? Anong nakuha mo? Anong na-receive mo? Gano'ng karami regalo mo? Hindi ko anong naibigay mo. Yun ang issue ng Christmas eh. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. He sacrificed. So nawa po sa pagtanda natin o pag-edad natin, ay lumalalim tayo sa pagkaintindi natin, sa pagkakilala natin sa ating dakilang tagapagligtas at maipahayag natin to sa mga bata. Dahil kung tayo ay nagkaedad at wala tayong naging papel, hindi tayo nagsalita, hindi tayo nag-explain, hindi tayo nagkwento. Alam nyo ako, for your information, hindi ako talaga mahilig sa bata. Alam niya ng tatay ko, hindi ako mahilig sa bata. Naging bata ako, in-enjoy ko lang yung pagiging bata ko. Pero sa pag-edad ko, wala akong idea na sa pag-edad ko, hindi ko iniisip na magiging malapit ako sa mga bata. Pero dahil alam ko ang value ng buhay ng mga batang ito at alam ko na may pangitain ng Diyos sa buhay ng mga bata, it is my responsibility na makita ng mga batang ito ang layunin ng buhay nila. At may papel ako doon, may paintindi sa kanila. Mahal sila ng Diyos, may purpose ang Diyos sa inyong mga buhay. Gusto ko malaman na ninyo ito ang purpose ng buhay nyo, ay maging taga-sunod kayo ng Panginoon. Manalig kayo kay Jesus hanggang sa inyong pagtanda. Kasi pag hindi natin tinuruan ng mga anak natin ang mga batang ito, sabi ng Bible, train up the child in the way he should go. Proverbs 22 verse 6. Train up the child in the way they should go, so that when they old, they will not depart from it. Alam nyo ba na mahirap maturuan ng matanda? Turuan mo magpiano ang 40 years old. Turuan mo magpiano ang 4 years old. Sabihin mo yung 40 years old, mas malaki ang abilidad. Di ba? Turuan mo mag-drive yung 4 years old. Turuan mo mag-drive yung 40 years old. Teachable ang bata. Ang matanda, marami nang natutunan. Ahirap ng turuan. Bakit hindi tayo pinanganak na matanda? Kung mas better ang matanda kaysa sa bata. Ba't di lang tayo pinanganak na may bigote na, may ngipin na? Di ba? Kung better pala ang pagiging matanda di ba? Nagiging better lang ang matanda kung sa pagkabata niya may nakalakihan siya. May training siya. Tama? Kung nahubog siya. Pero kung wala, tatanda siyang baluktot. Katulad ng sanga. Kaya pagka bata pa lang, hindi mo itinuwid ang bata, hindi mo itinama ang bata, mas tumanda na siya, mahirap mo siyang baguhin. Tayong lahat, naranasan natin to. Ako natuto na lang ako nung adult na ako. Natuto na lang akong mag-aral nung adult na ako. Hindi, kasi ako tinuruan ng nanay at tatay ko mag-aral Hindi nga nila ako tinuruan na dapat akong maging matyaga sa pag-aaral. Because, ganun ang magulang natin Walang panahon. Pero mapalad ang mga bata dito na may mga magulang kayo na tinuturuan kayo ng mga anak nyo, sinasamahan kayo sa pag-aaral kasi magkakaroon kayo ng kasipagan kasi matuturuan kayo. Pero kung kayo pinabayaan na lang maglaro at maglakwatsa, magbulakbol, kung gusto mo pumasok, pumasok ka. Kung ayaw mo, wag mo.
Kaya nung bata ako, pag sinabi ko sa nanay ko na ayokong pumasok, masakit ang ulo ko, sabihin ng nanay ko, sige, matulog ka. Hindi ko naman sinasabi ng nanay ko, hindi magaling na magulang. Magaling na magulang, pero sadyang wala silang ganong kaalaman dahil hindi rin sila naturuan ng mga magulang nila. Ano ipapasa na, ano ituturo na kung ano lang ang alam nila, tama? Pinapasa lang naman natin lahat ng meron tayo sa natutunan natin sa matanda eh. Tama? Pero kung sakaling walang nagturo sa'yo, may Diyos. May Biblia. Amen? Hindi ako tinuruan mag-pray. Pero when I read the Bible, the people of God in the Bible pray. Hindi ako tinuruan matakot sa Diyos. Kaya nga ako nagnanakaw, nangungupit nangungupit sa tatay ko, nangunguha ko ng hindi akin nung bata pa ako. Hindi masama sa akin yon. Hindi rin tinuro sa akin yun. It's natural for me. It's embedded din sa pagkatao natin ng kasamaan. Kailangan turuan tayo ng kabutihan. Hindi mo kinakailangan turuan ka ng masama dahil natural na sa iyan. Pero natutunan ko na lang yan nung ako'y ma-born again. Pero alam mo, pwede naman kahit hindi ka born again, marunong ka na ng mga bagay. Pagiging honest, pagiging masipag, pagiging magalang. Di ba? Kahit na hindi ka pa born again, kahit 4 months old ka pa lang, 4 years old ka pa lang. So, may pangako ang Diyos sa ating pag-edad. Kung sakaling medyo na late tayo at hindi tayo naturuan ng bata tayo, may Diyos. Nakasama natin ngayon, may Holy Spirit. Katulad ni Simeon, na nagstay siya sa presence ng Panginoon. At ang sabi ng Bible, nasa kanyang banal na espiritu. At dahil sa pagsama ng banal na espiritu, pumunta siya sa templo. At doon sa templo, binigyan siya ng Diyos ng pinakadakilang surprise sa lahat. Ang makita niya yung tagapagligtas. Amen po ba? So mayroong surprise ang Diyos sa atin, sa ating pagtinda. Amen. Hindi man natin maranasan na tayo ay ano bang gusto natin mangyari. Yung iba kasi ayaw pumayag na hindi sila mararapture. Gusto pala na ma-rapture sila. Of course, lahat tayo gusto natin ma-rapture. Masalubong natin ng Panginoon. Ayaw nilang maranasan na sila ay mamatay. So, ayaw din natin ng pag-usapan yung kamatayan. Hello, masyado tayong takot na takot dyan. Kaya hindi natin ma-enjoy ang buhay eh. Kasi bakit? Takot na takot tayo sa issue ng kamatayan. Pero alam mo si Jesus, walang person sa Bible na nag-speak about death, his own death, more than Jesus Christ. Lagi niyang sinasabi that I about to go to Jerusalem, I'll be crucified, I will die there, and on the third day, I'll resurrect. Lagi niyang sinasabi yan sa mga disciple niya. Walang person na katulad ni Jesus Christ na hindi niya ikinatakot pag-usapan yan. Hello? Amen? Kung sakali man tayo ay kuhanin ng Panginoon, hindi tayo natatakot. Kasi alam natin kasama natin. Kung sakali man tumanda tayo sa pagtanda din natin, alam niyo, si Nanay Julie, di ba, nagse-celebrate siya ng ilang taon na? 86. Marami sa atin na observe pa si Nanay Julie. Tapos 86 na siya. Tapos nakita natin si Nanay Julie, di ba? Yung sitwasyon niya, physically. Tapos tinanong ko kayo, sabi ko sa inyo, sinong gustong umidad? Siyempre, lahat tayo gusto natin umidad. Gusto nyo bang abutin yung edad ni Nanay Julie? Ayaw nyo. Ayaw nyo. Why? Nakita nyo yung kalagayan ni Nanay Julie, di ba? So, parang threatening sa inyo, ayaw ko na pagkaganito. So, that's yun yung mga fear natin sa pag-edad. Pero alam nyo mga kapatid, ang solusyon dyan, habang nagkakaedad ka, mag-serve ka lang kay Lord. Wag mo nang i-bother ko ano pa mangyayari sa iyong pag-edad. Ang mahalaga habang nagkakaedad ka, mag-focus ka kay Lord dahil pangako Lord, hindi niya pababayaan. Tayo sa ating pag-edad, sasamahan tayo ng Panginoon at mayroong magandang mangyayari sa iyo. At ang example dyan, yung sinabi natin kanina sa scripture. At nangyari yan kay Simeon na sa kanyang pag-edad, yung dakilang tagapagligtas ay nakita niya. Amen po? Praise God. Tayo pong lahat ay tumayo, atin pong pasalamatan ng Panginoon. Purihin natin ng Diyos na may pangako sa atin na kahit sa ating pag-edad, tayo po ay magiging mabunga. Tayo po ay sasamahan ng Diyos.
tayo po ay magiging mas lalong magiging kapaki-pakinabang. Amen? Na tayo po ay lalong magiging blessing sa mga younger age. So, today we will ask the Lord na ang ating po mga buhay ay maging katulad ni Simeon, na maging daluyan tayo ng Panginoong Diyos, ng kanyang pag-ibig, at tayo po'y maging tagapagturo sa mga nakakabata. Amen. Thank you, Lord. Shall we? Can we sing that song inawit natin kanina? Thank you, Lord God. Hallelujah. We worship you, Lord God. Purihin ka, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Let's worship the Lord God. Amen. Amen. Diyos na lumikha ng Ang lahat umaawi sa himig ng langit. Ikaw na lumikha ng Let us worship the Lord God. Let us lift up our hands to the Lord. Hallelujah. bawat We worship Him. ng buwan at bituin. Ang lahat umaawi. Kamangha-mangha ang iyong ginawa. Ang puso ko'y umaapaw. Ikaw na lumikha ng dagat. Amen. Mga punong nagbibigay kulay. Mga ibong umaawi. Kamangha-mangha ang iyong nilikha. Amen, Lord God. Ang puso ko'y umaapaw. Kamangha-mangha. Kamangha-mangha ang iyong nilikha. Ang puso ko'y umaapaw. Purihin ka.
Lord God. Purihin ka, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Amen. Hallelujah. Panginoong Diyos, Ama, kami po ay nagpapasalamat na Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago mula noon, ngayon at magpakailanman. Lord, salamat, Lord, na sa pagbibigay mo sa amin ng panibagong taon, panibagong lakas, panibagong antas, panibagong pagkaintindi, panibagong kalaliman, panibagong kainitan. Nais namin, Lord God, na maranasan ka pa, makilala ka pa. At Lord, sa buhay na ito na napakaraming hamon, hindi po kami dapat matakot dahil, O Diyos, Ikaw ang Diyos na may sinabi sa iyong salita. Nasasamahan mo kami sa buong panahon ng aming buhay. May purpose ka, Panginoon, sa aming pagtanda. Nais mo kaming maging mabunga. Nais mo kaming lalo pang maging masigla, maging sariwa, tulad ng puno ng palma. Amang banal, sa oras na ito, aming inaangkin ang panibagong lakas, panibagong kapuspusan ng iyong Espiritu. In the mighty name of Jesus. At Lord, yung aming pong spiritual, yung aming pong pagkaintindi, pagkakilala sa iyo, lalo pang lumalim. Katulad ni Simeon, that he spent his days, his time, his years in the presence of the Holy Spirit. At dahil dito, ang kanyang pagtanda ay lalo pang nagdala sa kanya ng napakalaking kaibahan. Lord, ito pong gusto namin sa buhay namin ito, na ikaw ang pinaka maging kasama namin sa bawat taon na ipinagkakaloob sa amin. In the mighty name of Jesus. And right now, Lord God, wini-welcome namin ang espiritu ng kapayapaan sa aming mga puso. Yes, Lord. Wini-welcome namin ang espiritu ng kagalakan. Wini-welcome namin ang espiritu ng karunungan. Habang kami habang tumatakbong panahon, habang lumalapit ang iyong pagbabalik, lalo kaming napapalapit sa iyo. Lalo ka namin nakikilala. Lalo kaming naglilingkod sa iyo. Lalo mo kaming ginagamit. Lalo kaming nagpapakainit. Lalo kaming lumalalim sa pagkakakilala sa iyo. Lalo kami nagiging mabunga. Lalo kami nagiging matamis. Lalo kami nagiging blessing sa aming mga mahal sa buhay. At Lord, yung mga natutunan namin, mga lumang pagkatao, ay unti-unting nawawala as we grow, matured. Yung mga sistema ng mundo, yung mga kaisipan ng mundo, mga pag-uugaling na mana namin sa mga ninuno namin ay unti-unting nare-remove, napapalitan ng spiritual fruit. Yung aming kalamigan ay napapalitan ng kainitan. Yung apoy ay lalong nag-aalab. Yung pag-ibig ay lumalalim. Yung aming relationship sa aming mga mahal sa buhay ay lalo pang nagiging concern. Lalo pa kami nagiging loving. Lagi pa kami nagiging thoughtful. Lalo pa kami, Panginoon, nagiging mapagmalasakit. Lalo kaming nagkakaroon ng pagkahawig sa iyo, Panginoon. We grow mature. We not just grow old. We grow mature in Christ. Just like Simeon, as he spent time with you in the Spirit, he grew spiritually. Though he was old, but he was spiritually strong, vibrant, wise, fruitful, strong, loving,
more devoted, more faithful. It's because of the relationship He has with you. At yun rin po ang aming dalangin, Lord, na ipagkaloob mo sa bawat isa sa amin. So right now, in Jesus' mighty name, in the mighty name of Jesus, this is a day of recommitment, church. Hello? Papasok tayo sa panibagong taon. We are about to enter the new era or a new season in our life. Hindi natin alam kung ano meron sa kabila ng taong ito. Maghiwalay ang taon, papasok ang luma at papasok ang bagong taon. Iiwanan natin ang luma. Huwag natin isama. Hello? Amen? Marami tayong nakarga. Marami tayong na-accumulate. Marami tayong hindi na nga natin alam kung sino tayo Si Lord lang nakakilala sa atin. Pero I know, si Lord lang ang kayang magbigay ng bukas na pangunawa kung sino tayo sa harapan niya. Ibuksan ni Lord ang ating pangunawa na may mga bagay na dapat tayong iwanan. Lumang pagkatao, immaturity, selfishness, mga memories na hindi maganda, mga karanasan, mga sama ng loob. Pwede ba nating iwanan ito sa taong 2025 at mag-proceed tayo sa 2026 na may panibagong lakas tulad ng agila? Amen? Now, if that is your desire, we will pray to the Lord together. I want you to come out of your where you're standing. I want you to come here at the altar and let us leave behind the life or the old things of the past, and let us press on to the goal, to the prize of His high calling in our life. Come closer, come forward, everybody. And I pray for you and we will pray together. Come closer, come. Another step farther, another step closer. In Jesus' name. Lord God, in the mighty name of Jesus, we grow mature. We don't just grow old, we grow mature. Bawat segundo, bawat oras, bawat araw ay araw ng paglalim at paglago, pagkakakilala kay Jesus. Ito po ang aming dalangin, Lord God, dumaloy sa bawat isa. Can we lift up our hands to the Lord? I pray the spirit of maturity. I pray, Lord God, that by the anointing of the Holy Spirit, iiwan namin ang mga luma, ang mga baggages, ang kayabangan, ang pride, ang religiosity, ang kamangmangan, ang pagiging magaspang. Oh God, have mercy. Forgive us, oh Lord, sa lahat ng ito na hindi nagbigay ng kaluwalhatian sa iyo. We humble ourselves, oh God. Katulad ni Simeon na naghintay, nagtiyaga, nagpatuloy, naging matapat, hanggang dumating ang takdang panahon, ginantimpalaan ng Diyos ang kanyang katapatan. Lord, pagpalain mo rin po ang bawat isa sa amin. Sa kanilang paglapit, Lord, sa harapan, I pray, Lord, magpapanibagong lakas ang kanilang mga espiritu. Hallelujah. Can we take a deep breath? Pwede ba tayong huminga ng malalim? Okay, take a deep breath. Everybody, 1, 2, 3. In Jesus' mighty name. Lahat ng kabigatan sa puso nyo, lahat ng mga worries,
lahat ng mga negative thoughts, lahat ng mga nakakulapol sa inyong isipan ng giging baggages nyo para hindi kayo makapag-focus kay Lord. Ang dami nyong iniisip. Ang dami nyong pinag-uaksayahan ng panahon na hindi dapat. Sabi ng salita ni Lord, cast all your cares upon Him, for He cares for you. Ilagak mo sa paanan ng krus ang lahat. Sabi ng salita ng Panginoon, huwag kang magulimihanan sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay. Sa pamagitan ng panalangin na may pasasalamat, ipahayag mo sa Diyos ang lahat ng iyong pangailangan at ang kapayapaan ng Diyos. Ang mag-iingat ng iyong isip at puso kay Kristo Jesus. So sa oras na ito, may worry ka ba? Mayroon ka bang fear? Mayroon ka bang mga uncertainties sa pagpasok ng 2026? Do you know what will happen in 2026? Do you have any idea about the future? Only God knows. Hindi mo alam kung anong challenge, kung anong success, whether challenge, hindi mo po pwedeng masabi kung ano yan. Pero isa lang ang masasabi ko, ilagay mo ang buhay mo kay Lord. Ilagay mo ang pagtitiwala mo kay Lord at huwag sa iyong sarili. Huwag sa iyong kakayanan, huwag sa iyong kahinaan, huwag sa iyong mga nakalipas, huwag sa iyong mga naging failures of the past, or else hindi ka makaka-press on, hindi ka makaka-focus dahil lagi na lang na didistract ka ng mga ala-ala. Sabi ng Panginoon, forget the past. Behold, I am doing a new things. Do not remember the things of old, for behold, I am making a new things. I am making a river in the wilderness. I am making a new season in your life. I declare sa inyong mga buhay, kung ang taong 2025 ay para bagang stagnant ka, wag na po. Leave those spiritual stagnancy behind. Or else, ito pa rin ang magiging 2026 mo. Kung gusto mo may mabago, babaguhin mo ang iyong pag-iisip. Babaguhin mo ang lahat. Kasi kung iyon pa rin ang iyong life, iyon pa rin ang iyong pananaw, iyon pa rin ang iyong magiging mga priorities, yun pa din ang magiging experience mo. Pero ang kalooban ng Diyos, bagong taon, bagong kalakasan, bagong antas ng kalaguan, bagong kalaliman, bagong tagumpay. Hallelujah, in the mighty name of Jesus. I pray right now, Lord, I pray in the mighty name of Jesus. Hallelujah. And I will count in a count of 7. Gusto ko lang po na meron tayong act, meron tayong gesture. At the count of 7, we will shout the shout of praise, the shout of hallelujah, to declare na iiwanan natin ang lahat ng hindi kailangan isama sa bagong taon. At tatanggapin natin ang regalo ng Kapaskuhan, ang Panginoong Jesucristo na nagbibigay ng lahat ng mabubuting bagay. At the count of 7, I want everybody to shout hallelujah and believe that there's something new that take place in your life. And what? Ano man ang luma, ano man ang hindi kailangan, ito'y makalag, ito'y matanggal, ito ay mapalitan ng bagong bagay. At the count of 7, 1, 2, 3, 4, get ready, 5, 6, shout, hallelujah! Lord, bless your people, bless
your people. Bless your people. I bless them in the name of the Lord. I bless them with strength. I bless them with wisdom. I bless them with spiritual maturity. I bless them with victory. I bless them deliverance. I bless them healing. In the mighty name of Jesus. A new fire. A new strength. A new life. Hallelujah. Oh Lord God, we give you praise. We give you praise. We thank you, Lord. We love you, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Church, yeah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Amen. Church, this is the word of the Lord to you. Do not keep what you need to share. Do not keep for yourself what other need to be shared to them. Huwag mong sarilinin ang anumang meron ka na natanggap sa Panginoon. This is the word of the Lord to you. Speak out. Do not contain to yourself what you need to sow. Those who sow sparingly will reap sparingly, but those who sow abundantly shall reap abundantly. Magtanim ka ng mabubuting bagay dahil aani ka ng mabubuting bagay. Kung wala kang tinanim, wala kang aanihin. Kung masagana ka nagtanim, masagana kang aani. Kung maramot ka, maramot din ang magiging kalagayan. Kaya ang Diyos ay Diyos ng paghatol. Accordingly. So sa oras na ito, maging mabuti ka sa mga taong katabi mo. Maging mabuti ka sa mga taong kasama mo sa bahay. Maging mabuti ka sa mga tao na kakasalamuha mo. Dahil isang araw, ang kabutihan mo ay magliliwanag. Ibabalik ng Diyos sa iyo ang katuwiran na yan. Parang sikat ng araw. Pagpapalain ka ng Panginoon, gagantimpalaan ng Diyos ang iyong mga ginawa. Dahil kay Kristo Jesus. Pinagpala ka na ng Panginoon, tanggapin mo ang pagpapala ni Lord. In Jesus' mighty name, you are all blessed. Yes, Lord. Panginoon, maraming salamat po sa aming pag-uwi at pag-iwaiwalay. Pagpalain mo po kami at nawa po ang pagpapala mo ay dala namin sa aming mga tahanan. Sa lahat ng tao makasalamuhan namin, ibabahagi namin ang lahat ng natanggap namin. We will not keep it to ourselves, just like Simeon who shared his life and he received more and he became a blessing. Pagpapala ng Diyos ay sumainyo mga kapatid, sumainyo pagpapala ng ating Ama sa langit, sumainyo ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesus, sumainyo ang kapuspusan ng Banal na Espiritu. Tanggapin niyo ang pagpapala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang lahat po'y magsabi ng amen. Okay. Please...